lahat. At welcome po sa gawain ng ating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy sa ating awitin, tayo po ay magkamustahan at magkamayan po sa bawat isa. You
Ika'y sapat na at higit pa. Oh, oh. Oh, 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 oh. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon. Sapat na at higit ka pa, Lord, sa aming buhay, Lord. Salamat po sa kagalakan mo na nararanasan po namin sa oras na ito, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, karapat-dapat kang sambahin, Panginoon. Karapat-dapat kang purihin sa araw na ito, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at katapatan po sa aming buhay. Naway, Lord, tanggapin niyo po ang aming awitin, Panginoon. Hallelujah. Tingin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Pawiin mo ang pusong paghal, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Tinawag mo kaming anak. Yes, Lord. Hindi masusukat, di nakukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Lumalabis, umaapaw, kagandahang loob na sa aming nagligtas. Di akalain
wakas ang iyong hatid. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wakas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Sino kabutihan mo ang maranasan namin? Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, Panginoon, ang tinig mo, siyang kabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Oh, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako
mabuti, Panginoon. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, Lord. Ika'y tapat sa habang buhay, oh Diyos. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. For the last time, awitin po natin lahat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti, Panginoon. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, Lord, thank you so much for that. Hallelujah. Tunay na ikaw, O Diyos, ay mabuti. Tunay na ikaw, O Diyos, ay dakila sa aming mga buhay. Tunay na ikaw yung Diyos na mapagmahal sa amin, O Diyos. Ika'y po'y tapat sa aming Panginoon, gaya ng awitin na aming inawit, O God. Ikaw ay mabuti, ikaw ay dakila, ikaw ay karapat-dapat sambahin at purihin. Ikaw yung Diyos na lumikha sa aming mga buhay. Lord, sa hapong ito, sa aming mga buhay, karapat-dapat ka, O Diyos, na dakilain, papurihan, at itaas. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pagiging tapat mo sa amin. Bagamat kami kuminsan ay hindi nagiging tapat sa iyo. Lord, salamat sa walang hanggang pag-ibig mo na patuloy na ipinaparanas mo sa bawat isa sa amin, O God. Lord, salamat sa kadakilaan mo, Panginoon. Tunay na ikaw yung Diyos na pinaparanas ang iyong sarili sa aming mga buhay, O God. Salamat po, Panginoon. And Lord, sa hapong ito, patuloy po kami nagkakaisa, patuloy ko pong ididudulog, Panginoon, ang aming mga sarili sa iyo. Na God, sa aming mga buhay, patuloy na pagharian mo po kami. Patuloy na ikaw yung Diyos na manguna sa aming mga buhay, O God. Lord, alam namin na kung ang aming mga sarili lamang ang mangunguna, wala po kaming papupuntahan, walang magandang bagay na mangyayari sa amin. Kaya Lord, aming dalangin na sa aming mga buhay, patuloy ka pong kumilos at patuloy na manguna at maghari, Panginoon. Lord, I pray na sa bawat isa, Panginoon, na patuloy na gabayan mo kami, Panginoon, sa aming lahat ng mga ginagawa, Panginoon. Na Lord, aking dalangin na nandun yung patnubay at gabay mo. Na Lord, sa bawat desisyon namin, sa bawat gagawin namin, ang puso namin, ang isipan, ang nais ay papurihan ka at dakilain, Panginoon. Lord, you deserve
praise and glory, O God. You deserve our worship, O God. You deserve praises, O God. Lord, I pray, Lord, na sa aming mga buhay, Panginoon, na nandun na Ikaw palagi ang maitataas, Panginoon. Lord, sa gitna man ng mga pagsubok, Panginoon, sa gitna man mga bagay na bagyo sa aming buhay, aking dalangin na patuloy na Lord na mas lalong lumapit sa iyo, manampalataya sa iyo, at patuloy na Lord na nandun pa rin ang puso na dakilain ka, Panginoon. Lord, sa naman sa amin dito, na patuloy na dumaraan sa mga pagsubok sa kanilang mga buhay, aking dalangin na Lord, palakasin mo sila, patatagin, Panginoon, at bigyan ng kalakasan, Panginoon, sa kanilang pagsubok na pinagdaraanan upang patuloy na mapapagtagumpayan, Panginoon, ang mga pagsubok, Panginoon. Lord, samahan mo, Panginoon, ang bawat isa. Tulungan sila, Panginoon, ng kanilang mga mata, Panginoon, ay ituon sa iyo. Na patuloy na, Lord, Ikaw ang maitaas at madakila sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, samahan mo kami. Tulungan mo ang ICF na Goya and Caria, Panginoon. Nasa sanbahang ito, Panginoon, ang hangarin lamang, Panginoon, ay patuloy na maitaas at madakila ka, Panginoon. And Lord, mas lalo mo kaming paalagin sa pananampalataya. And Lord, I pray na sa bawat isa, mas lalo pang maging mas malalim ang paglilingkod at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, i-provide mo po ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa upang patuloy na, Lord, na magamit, Panginoon, ito sa patuloy na sa ikakadakila ng iyong ngalan, Panginoon. Lord, love, joy, and peace, patuloy na maranasan, Panginoon. Samahan mo kami palagi at ikaw madakila sa aming buhay. Sa hapong ito, Lord, itinataas namin ang iyong ngalan. Sa pangalan ng Jesus, we pray. Amen. Isang mapagpalang hapon po. Makikibukas po ako ng Bible sa Mark chapter 5 verse 25 to 34. Marcos po 5:25 to 34. Ito po yung sinasaad. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na hirap siya sa sakit na iyon. At maraming ang doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito, sapagkat iniisip niya, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit po ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit, lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasay, alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at itinagtapat ang buong katotohanan. Last verse po.
Subalit, sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Ito po yung nasusulat sa Bible po. Purihin po ang Diyos, makakaupo na po. Okay, so magandang hapon po. At isang malakas naman palakpak sa ating Panginoon. Are you blessed? Ha? Are you blessed? Amen. So tingnan nyo ang katabi nyo. Bigyan nyo naman ng magandang ngiti yan. Ha? Happy ba? Happy. Anyari? Happy, no? Okay, so sa hapong ito po, no? Bago po ako magsimula sa pagbabahagi, tayo po ay manalangin sa ating Diyos. Let's pray. Father God, once again, thank you for this time na pinagkaloob mo, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa opportunity na patuloy na ipinagkaloob mo sa akin na patuloy na ibahagi ang iyong mga salita, Panginoon. And Lord, tunay na gaya ng iyong mga salita, ito po'y isang kagalakan at kasiyahan na patuloy na ibahagi ang mabuting balita, Panginoon, sa bawat isa. And Lord, I pray for this time. Patuloy na kumilos ka, Panginoon, at patuloy na ang banal na spirito, ang patuloy na kumilos sa bawat puso ng bawat isa. Ang mensahe mo ang marinig sa hapong ito at patuloy na makita at madakila ka, Panginoon, at patuloy na maranasan ka namin sa hapon ito. Salamat, O Diyos, sa iyo po mataas na papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Amen. Oh. Nararanasan niyo po ba ang kagalakan sa inyong mga puso? Amen. Amen. No? Last Sunday po, no, sa mga taga-Korea, no, ang pinag-usapan natin po noon ay buong pagsunod. Tama po ba? Tanungin nyo, ano po ba sa sarili natin ngayon? Makikita po ba natin na buo na o hindi pa? Fully submitted. Ha? 100% submitted. Buo na? Hindi pa. Tanungin natin sarili natin, buo na po ba ang ating pagsunod o hindi pa? May I invite everyone na tumayo po tayo. Okay. Tayo po tayo. Okay, taas ang kamay. Stretch. Kabila, stretch. Tapos, ganito, gawin. Oh. Okay, mukhang mga kabataan natin mukhang napagod kahapon, ah. Kaya ngayon, sige. Sige po, makakaupo na kayo. Oh, nag-stretch lang para magising, no? Okay. So, kung nakaraan po, pinag-usapan namin about sa buo, no? Ngayon, pag-uusapan natin is kagalingan. Kagalingan. No? Sino po sa atin ngayon ang nangangailangan ng kagalingan? Kagalingan sa isip? Kagalingan sa pisikal? Kagalingan sa financial? May sakit po ba financial natin ngayon? Ha? Kagalingan sa emosyonal? No? Nais ng Diyos na ang bawat isa ay maging magaling. Amen po ba? Amen. This time, tanungin ko po kayo. Do we believe that if we are sick, the Lord is able to heal us? Yes. Kung tayo po ba ay nakakaranas ng mga sakit, no? Hindi lang po to physically sickness, no? Spiritual, emotionally,
o sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kapag po ba tayo ay nakakaranas ng sickness o mga sakit sa buhay, naniniwala po ba tayo na kaya ba tayo ng Diyos na pagalingin? Amen? Amen. Oh. Alam niyo po, kung pag-uusapan natin ang kagalingan, no? In biblical context, titingnan po natin, no? Ano po ba ang ibig sabihin ng healing? No? In biblical context, sinasabi po sa Bible, no? It refers to restoration. Muling pag-ayos. No? Pakisabi sa katabi nyo, restoration. Restoration. No? Kung kapag ang isang sasakyan ay nasira, no? Kapag siya muli ay inayos, siya po ay nare-restore. No? Kapag ang relationship ng bawat isa ay nagka-problema, nagkalamat, no? Kapag ito ay muling naayos, nare-restore. Okay? Restoration. Kapag sinasabing healing, sa Biblia, ang ibig sabihin po ay restoration. Okay? Restoration ng ano? Maaari sa ating mga kalusugan. No? Nagkasakit ka ng matindi, pero nung gumaling ka, na-restore ka. Amen? Healing, that's healing. And sumunod, pag sinabi po natin healing, restoration, wholeness. Noong buo ka, parang nagkaroon dahil sa mga pangyayari sa buhay mo, parang naging kulang ka. Pero nung naging muling nabuo ka, na-restore ka. No? Dati po, no, nung hindi tayo mananampalataya, buo po ba ang buhay nyo? Ha? Nung wala pa kayo sa Panginoon, buo po ba ang buhay nyo? Hindi. Kahit na gaano meron tayo sa buhay, may hinahanap pa rin tayo doon. Tama po ba? There is something missing in your life. But dahil na natagpuan nyo ang Panginoong Hesus, nabuo po ba kayo? Wholeness. Isa po yan sa kagalingan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Na-restore. Noong hindi ka buo, kulang yung kamay mo, because healing, nabuo ka na. No? Wholeness. And pag sinabi natin healing, ito po yung restoration of well-being. Ating pagkatao, ating buhay. And pag sinabi pong healing, it is a restoration para mapakita ay often through divine intervention. Pag healing, in biblical context, sa mga nangyayaring kagalingan doon, lagi pong sinasabi diyan, no, kadalasan, ito po ay kilos ng ating Diyos. No? From Genesis to Revelation, makikita nyo palagi po, maraming kagalingan ang nangyari. Ito po ay dahil sa ating Diyos. Healing. And pag sinabi pong healing, it encompasses physical, emotional, and spiritual dimension, reflecting God's power. Kapag may kagalingan na nangyayari, makikita mo, ito po ay dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Mas lalong nare-reveal ang kapangyarihan ng Diyos. At mas lalong nare-reveal ang kanyang pagmamahal sa bawat isa. Kaya kung may healing po nangyayari, mas lalo nating nakikilala ang ating Diyos. Amen po ba? Amen. Sino na nakaranas ng kagalingan? Amen. You know, because of that, mas nakita mo at napatunayan mo kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Kung gaano nagpapagaling ang ating Diyos. You know, that's what healing is.
Alam nyo po, sinabi nga po sa Exodus 15 verse 26, kung sino ang Diyos dito, ano po? He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you and any of these diseases I brought on the Egyptians. For, pakibasa nga po, I am the Lord who heals you. No? Sinabi niya po sa mga Israelita kung sino siya. Ako ang Diyos na nagpapagaling sa iyo. Amen? Siya po ang Diyos din natin na nagpapagaling. This time, ang pag-uusapan po natin, nais kong ibahagi sa bawat isa. Healing through faith in Christ Jesus. Healing through faith in Christ Jesus. Kagalingan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kung makikita po natin, ito po yung passage tungkol sa babaeng dinudugo. No? Do we know that story? Amen. Ilang taon po ba siyang dinudugo? 12. Tanungin natin kaya ang mga kababaihan. Ano ang mararamdaman mo kapag ka po ay nasa kapanahunan kayo? Ha? First day pa lang? Nag-enjoy po ba kayo? Ha? 3 days pa lang, ilang days pa lang. Diba? Parang ang bigat. Tama? And you know, ito po yung kwento, no? Ng babaeng dinudugo ng 12 taon. No? Ito po yung pagbubulay-bulayan natin sa hapong ito. No po? So kung makikita natin yung story po, sino ba itong babaeng ito? No? Tingnan natin sa Mark 5:25 to 26. Sabi po dyan, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Alam niyo po, nung pupunta si Jesus noon, no, habang naglalakad si Jesus, may pupuntahan siya. May papagalingin ang Panginoong Jesus. Pero itong babae, sa gitna ng paglalakad ng Panginoong Jesus, ang babae ay nariyan. No? Eh itong babae pong ito, no, is gustong nais niya rin sa sarili niya na maging magaling. No po? And itong babae pong ito, 12 years. And you know, sinabi po sa verse 26, sinabi diyan, she had suffered a great deal under the care of many doctors. Sa 12 years mo na yan, no, nais mong gumaling, ginawa mo na ang lahat, nagkonsulta ka na sa ibang mga doktor, no, pero at the end, parang walang nangyayari. No? Minsan po ba nakaranas din tayo nun? Na may mga times na pumunta tayo sa doktor, pero kahit anong gawa ng doktor, wala pa rin makita sa atin. Hindi pa rin alam, wala pa rin magawa para mapagaling tayo. And ganun po ang naging sistema ng babaeng dinudugong ito. For almost 12 years, marahil inisa-isa niya na ang mga kilalang doktor. Pero at the end, wala pa rin siya. Wala pa rin siyang nakita na magpapagaling sa kanya. And ang isa pa pong problema, physically ka na nga ang nahihirapan, sumunod pa, had spent all she had. Kakaisip mo na kung sino magpapagaling sa'yo, dumating pa sa punto na
paubos na at nauubos na ang pera. Blessed po ba itong babaeng ito? Ha? O parang pang maalaala mo kaya ang buhay niya? She tried, she suffered, nararamdaman niya physically, dumarating yung possible, ito rin pati emotionally, no? And aside from that, financially, ubos ang pera niya. And you know, aside from that, yet, instead of getting better, she grew worse. Habang tumatagal, lalong lumalala. No? Habang tumatagal, lalong lumalala. Marahil pa papayat ang babaeng ito. No? 12 years pa naman. 12 years naman, nagtuloy-tuloy na daloy ang dugo. Hindi na uubusan. Arang ang hirap. But you know, sasabihin ko po, no? Nasa matinding pagsubok o paghihirap ang babaeng ito. Masasabi natin, nasa lowest part siya ng buhay niya. At hindi niya alam kung papaano ito masusolusyonan. She did everything. Pero at the end, parang wala pa rin. Opo? But you know, may magandang nangyari. Sa gitna ng kanyang paghihirap, sa gitna ng kanyang mga struggle sa buhay, alam niyo po, napakinggan niya si Jesus Christ. At you know, nung napakinggan niya ang Panginoong Hesus, doon niya naranasan ang tunay na kagalingan. Kung makikita po natin, in Mark 5 verse 34, pakibasa nga po, he said, Faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. he said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Wow, no? Dahil nanampalataya ang babaeng ito sa ating Panginoon, naranasan niya ang kagalingan na nanggagaling sa ating Diyos. At hindi lang kagalingan po ang naranasan niya, kundi naranasan niya ang kapayapaan, naranasan niya yung kalayaan sa kanyang paghihirap. Amen? Kung makikita natin, wow, buong-buo ang bigay ng Panginoon kapag po siya ay nagpapagaling. Sino po ba sa inyo ang ninanais kagalingan sa hapon ito? Sino po ang ninanais ng kapayapaan? Sino ang ninanais na may kalayaan naman sa kanilang mga paghihirap? Kaya ng babae, alam niyo po ang sekreto? Pananampalataya. Upang tayo po ay patuloy na gumaling sa ating mga sakit, sa anumang bagay o ma-restore tayo. Ang isa pong solusyon o susi ay ang pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Dahil po dyan, nakita natin, naging malaya, naging magaling ang babaeng dinudugo. Pag sinabi po nating faith, pananampalataya, sa atin may pinag-aralan tayo, mga elements of faith. No? At ang isa sa mga elemento po nito ay pagtitiwala. Ano po?
When we say faith in a biblical context po, no, in the Christian context, it is a profound trust. Malalim na pagtitiwala. Ito po ay isang confidence, kumpiyansa. No? Kanino po ba? Sa tao? Sa anumang bagay? Pag sinasabi po sa ating Christian context, ang pananampalataya ay kanino dapat nakatuon? Ang pagtitiwala ay dapat nasa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Yan po ang pananampalataya. It's a profound trust in confidence in God and His promises. Kapag po tayo ay buong o nagtitiwala, nagmalalim na tiwala sa ating Panginoon, o tayo ay may kumpiyansa sa ating Panginoon, nagpapakita po tayo na may pananampalataya sa ating Diyos. Kahit po sa Kanyang mga pangako, na nireveal po sa atin sa pamamagitan ng Scripture. You know, faith po, araw-araw po, kung hindi nyo namamalayan, araw-araw po natin itong pinapractice. No? Mga halimbawa po niyan, sa upuan na inupuan natin ngayon, nagtiwala po ba kayo na kakayanin na kakayanin kayo niyan? Na makakaupo ka ng maayos sa upuan na yan? That's one of example. Faith. No? Nagtitiwala ka sa upuan na makakaupo ka ng maayos. At hindi ka niya itutumba. Tama? You put your confidence in that. Kanina, sumakay po ba tayo sa elevator? Tama? Kanina, nagtiwala tayo. No? Nilagay natin yung confidence natin sa elevator na itadala tayo sa 4th floor. Tama? Sa atin naman, mga sumakay na sa eroplano, no? Sumakay tayo na nagtitiwala tayo sa piloto na makakarating tayo sa paruroonan natin. Tama po ba? That's one of the example of faith. Napapractice po natin. Nakita nyo? Nangyayari po sa atin ang pananampalataya. Pero yung buhay mo po ba, ipinagkakatiwala mo pa sa ating Panginoon? Kung saan ba ang mga bagay ipinagkakatiwala natin, how much more pa sa ating Diyos dapat? Amen? Mas dapat natin ipagkatiwala, i-put yung faith natin sa Panginoon. Ibigay ang buong tiwala sa ating Panginoon. So kung tatanda po ang faith, it's a profound trust and confidence in God and His promises as revealed in Scripture. Sinabi nga po sa Hebrew 11, now faith is confidence in what we hope and assurance about what we do not see. No? It's a confidence. No? It's an assurance sa mga bagay na hindi natin nakikita. And you know, ito po ang nangyari doon sa babae. Pinut niya, nagtiwala siya, nilagay niya ang confidence niya sa Panginoon. At doon, nakita natin, nakaranas po siya ng kagalingan. Nakaranas po siya ng restoration sa kanyang buhay. Gusto po ba natin na magkaroon ng pananampalatayang ganito? Yung pananampalatayang nagpapagaling? Yung pananampalatayang na nare-restore tayo? Yung pananampalatayang binubuo tayo? Tingnan po natin. No? Tingnan natin ang naging halimbawa ng babaeng dinudugo. So this time, how can we have faith in God to continually experience His healing? No? Paano tayo magkaroon ng pananampalataya para patuloy natin maranasan
yung kagalingan, yung restoration sa ating mga buhay. May tatlo po akong ibabahagi sa inyo. Napaka madali lamang pong maalala nito. Number 1, hear God's word. 2, keep God's word. And 3, do God's word. Okay? So, gayahin niyo po ako. Hear God's word. Keep God's word. And do God's word. Okay. Ulitin po natin. Gayahin niyo po ako, ha? 1, 2, 3, go. Hear God's word. Keep God's word. And do God's word. Yan po ang ano natin, no? Para maranasan natin ang tuluyan ng kagalingan na nagagaling sa ating Panginoon. Unang-una, hear God's word. Pakinggan ang salita ng Diyos. Ano po? Kung makikita po natin, bakit tuluyan gumaling? No? Ang babae, yes, nandun yung pananampalataya. And paano makikita natin yung proseso, no? In Mark 5, verse 26 to 27, sinabi niya po, she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. In verse 27, dito natin makikita, no, kung paano nagkaroon ng pananampalataya when she heard about Jesus. No? Ito yung simula, no, ng transformation, o simula ng pag-restoration sa kanya. She heard about Jesus. She came up behind him in the crowd and touched his clothes because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Makikita po natin, nagsimula sa pakinig. Napakinggan niya. Sa panahon po noon, alam niyo, si Jesus Christ, nung nagsimula na yung ministry niya, naging sikat po siya. Sa mga previous passage, makikita natin kung papaano si Jesus nagpagaling ng mga tao. Kung papaano niya pinaalis ang mga demonyo. No? Mga nasasabihan, kanyang pinapagaling. And you know, naging makalat po, naging sikat po ang pangalan ni Jesus. Pinagsasabi-sabi, ay si Jesus, siya yung nagpagaling doon. Siya yung nagpagaling doon. No? And you know, dumating sa punto na dumating sa babaeng dinudugo. And napakinggan niya ang tungkol sa Panginoong Jesus. And dahil po doon nagsimula na magkaroon ng pananampalataya ang babaeng dinudugo. You know, mahirap po sa bawat isa sa atin na magkaroon ng pananampalataya kung hindi natin maririnig ang kanyang mensahe. Mahirap po tayo magkaroon ng pananampalataya na magbibigay ng kagalingan sa atin kung hindi tayo marunong makinig sa salita ng Diyos. Hindi po natin mararanasan ang kagalingan kung hindi natin mapapakinggan ang salita ng Diyos. Alam niyo po, napakahalaga sa pananampalataya na mapakinggan natin ang salita ng Diyos. You know, dito po nagsisimula ang pananampalataya. Faith comes from hearing. Sinabi po ni Apostle Pablo, Romans 10 verse 17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Kung makikita natin,
ang pananampalataya po ay nagsisimula kapag napakinggan natin ang salita ng Diyos, ang mensahe ng Diyos. Kung hindi natin mapapakinggan ang salita ng Diyos, wala pong pananampalataya na mangyayari sa atin. Kaya napakalaga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kung mapakinggan ang salita ng Panginoon. Hearing God's Word. Kung gusto po natin maranasan ang kagalingan, no? Patuloy na pakinggan ang kanyang mga salita. Nakita natin, ito yung simula na patuloy na kaya naging magaling po ang babaeng dinudugo. Alam niyo po, parang nakikita natin, para lamang yung doktor at tayo mga pasyente, naging pasyente. Alam niyo po, uminom tayo ng gamot, no? At naging magaling tayo, no? Alam niyo po, hindi nagsimula ang bagay na kagalingan natin sa pag-inom ng gamot. Alam niyo po, ang bagay na naging simula nung unang nakinig kayo sa doktor. Tama? Nakinig tayo sa doktor, kaya naniwala tayo na sa medisinang ito ay gagaling tayo. You know, nang dahil sa pakinig, nandun na patuloy na gumaling tayo. Eh what if kung hindi kayo nakinig sa doktor? Ha? Maranasan ba talaga ang kagalingan? Sasabihin na lang, o magdudoktor-doktora na lang. No? Pwede naman yung ano dyan, yung dahon, no? Herbal. No? What's the point, no? Importante po sa ating kagalingan, importante po sa ating restoration, sa ating buhay, ang patuloy na pakikinig sa salita ng Diyos. Kasi sa pakikinig po, sumusunod na nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Hearing God's word. Faith comes from hearing the message. So papaano po tayo, no, makakapakinig ng mga salita ng Panginoon? Kapatid, this is one of the mga practical application, no? Continue to read your Bible. Study the Bible. No? Minsan sasabihin natin, hindi na nakikiusap sa akin ang Lord. No, ang layo niya na sa akin. Yung sasabihin ni Lord, baka marahil sabihin sa ni Lord, hindi mo kasi binubuksan ang Bible mo eh. You know? If we want to hear the message of God, study the Bible. Open. Read it. That's the Word of God. And kapag tayo nakarinig ng salita ng Panginoon, nandun yung patuloy na lalakas ang ating pananampalataya. Huwag po nating hayaan na hindi tayo makarinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. And next, continue. Sunday services. No? Dito natin makikita. Sharing, makapakinggan natin. Merong Sunday school, merong preaching, may mga praise and worship, mapapakinggan natin yung message. Through that word, through that mga message na yun, mapapakinggan natin ang mensahe ng Panginoon. No? So patuloy, sa Sunday service, mapapakinggan natin ang mensahe ng Diyos na magiging dahilan para tayo ay manampalataya palalo sa ating Panginoon. Through our prayer meeting, through our fellowship, discipleship, po, ito ang ginagamit ng Diyos para patuloy na mapakinggan natin ang mensahe niya. At ang mensahe niya, kapag tayo ay naniwala, no?
Patuloy na, ito yung bagay na magiging dahilan na patuloy tayo mananampalataya sa Panginoon at makakaranas ng kagalingan sa ating Diyos. Sinasabi po, the more we hear God's word, the more our faith in Christ grows. Amen po ba? Kapag makikita natin, the more na binabasa ang salita ng Diyos, mas lalo po natin yung mas lalakas ang pananampalataya natin. The more na malakas ang pananampalataya, the more na mararanasan ang kagalingan na galing sa Diyos. Amen po ba? Amen. Una, hear God's word. Para patuloy po tayo makaranas ng kagalingan sa ating Panginoon. Pangalawa, sa pakikinig muna sa salita ng Panginoon, ang ninanais ng Panginoon, keep God's word. No? Itago sa puso. No? Huwag papakawalan. O pakisabi naman sa katabi nyo, huwag mong papakawalan. No? Kapag napakinggan ang salita ng Diyos, huwag bibitawan. No? Huwag papalampasin sa kabilang tenga. No? Keep God's word. Kung titignan natin ang nangyari sa babae po, no? Dinudugo, no? When she heard about Jesus, she came up behind him and crowd and touched his cloak. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Unang-una makikita natin, napakinggan niya si Jesus Christ. And you know, pagkatapos, hindi naman siya agad lumapit sa Panginoon. Nangyari, pumasok sa isip niya. Diba? She thought, if I just touch his clothes, I will be healed. And you know, pagkatapos ito, bago ito. Okay? Bago siya pumunta sa Panginoon. Okay? Una, napakinggan niya ang tungkol sa Panginoon at nandun na dumating sa isip niya, inisip niya, she thought, na kapag hawakan ko ang damit ng Panginoon, ang laylayan ng Panginoon, ay gagaling ako. No? So makikita natin, nasa isip. Napakinggan niya ang Panginoong Sus at sumunod is pumunta sa isip. Hindi naman kaagad na lumayo, tama? Naitanim sa isip, tama? And you know this thought, tinignan ko ang ibang other word, no? This thought is, kung titignan natin sa, ang pinanggalingan niyang salita sa Greek word is lego. No? And itong lego ito ay sinasabi na, other meaning niya is to say or to tell. Okay? And ginamit po itong mga word na to sa other version. Makikita din natin sa King James Version. Sa halip na thought, ang ginamit ay say. For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. Gagaling ako. So in either version, ginamit po is thought. Sa sinabi naman sa King James Version is said. No? So, medyo may pagkaiba. Pero you know, kung titignan nyo, ang pumapasok sa, minsan alam nyo po sa isip nyo, para kayong nagsasalita. Tama po ba? And kung ano yung iniasa sa isip nyo, ito ang magkaiba man sila, pero dito sila nagko-connect. Isip, may parang nagsasalita, bibig ay nagsasalita, no? Alam nyo po, iisa ang pinanggalingan. Saan po ba ito? Ha? Saan nanggagaling ang mga sinasabi nyo sa isip nyo? Saan nanggagaling ang mga sinasabi nyo? Isip man yan o salita, alam nyo po, nanggagaling sa puso.
No? Ano pong naisabihin niya? No? Nung napakinggan niya si Jesus Christ, no? Nakapagsalita siya tungkol sa Panginoon. And you know, yung napakinggan niya, naitanim po galing sa puso. Ay naitanim, ito po ay nasabi niya kasi naitanim sa puso niya. Nakuha niyo po? Napakinggan niya si Jesus Christ at ito ay naitanim sa kanyang puso. Kasi sabi po, no, kung ano ang sinasabi ng ating bibig, ito po ay galing sa ating puso. So it shows na naitanim po ang salita sa puso ng babae. No? Matthew 15 verse 18, but the things that come out of a person's mouth comes out from the heart, and this defile them. Naitanim po sa puso ng babae ang salita ng Diyos. At nandoon sa puso niya po ang tungkol sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, napakahalaga na sa ating buhay, no? Na patuloy na ang salita ng Diyos ay naitatanim sa ating puso. Na ang salita ng Diyos ay patuloy na pinangahawakan po natin. No? Kasi kung ito po ay nananatili sa ating buhay, ito po ay sa magiging dahilan na patuloy tayong gagaling sa buhay. Patuloy na mararanasan natin ang restoration na ninanais natin sa ating buhay. You know, kung makikita nyo po, no? Kung maalala nyo po ang the parable of the sower, no? Makikita natin, ito isang parabola na sinabi ng Panginoon, na ang salita ng Diyos, no po, ang butil, ang buto. At itong butong ito ay itanim sa iba't ibang puso. O the soil. Soil is representative ng yung puso. Yung puso na natanim sa daanan, nailagay sa puso, pero nanakaw. Hinayaan niyang nakawin. Tama? At sumunod, isa batuhan. No? Mababaw lang ang pundasyon. At pagdating ng tag-init, namatay. At ano naman na sumunod? Yung butil o yung salita ng Diyos ay natanim sa puso na puno ng tinik. Mga alalahanin sa buhay, mga ibang mga priorities. At dumating sa punto, siya ay natabunan. At last thing is, yung natanim sa matabang lupa, na itanim sa ating puso. No? Sa pusong hinayaan na patuloy na mamunga. You know, alam niyo po ang ninanais ng Panginoon sa atin? Kung gusto natin na tunay na kagalingan, kung gusto natin na patuloy na maranasan ang restoration sa ating buhay, kung gusto po natin maranasan ang kabuuhan sa ating buhay, hayaan natin po ang salita ng Diyos na matanim sa ating mga puso. At kailanman sana, huwag nating hayaan na manakaw ng kaaway. Huwag nating hayaan na madaig ng mga problema sa buhay. Huwag nating hayaan na patuloy na matabunan ng mga bagay na salita ng kaaway sa ating buhay. Alam niyo po, hindi po natin talaga magtunay mararanasan ng kagalingan, buong kagalingan, yung restoration, kung hindi natin hayaan na pumasok ang salita ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ang tumutulong sa atin
na ma-restore ang ating buhay. Kaya po, sabi po sa Psalms 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Ito po ay sulat ni David. Si David dumaan sa maraming pagsubok na broken, bumagsak, no? Pero alam niyo po, dumating sa punto, no? Natutunan niya kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Naranasan ni David na bumagsak pero muli siyang bumangon. Naranasan ni David na mabroken pero naranasan niya dahil sa Panginoon ay siya muling nabuo. Kaya na-realize ni David, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Yung word of God, binubuo po tayo. Pero ang kasalanan, winawasak tayo. Kaya kapatid, piliin natin, kasalanan o salita ng Diyos. Pakisabi naman sa katabi mo, piliin mo ang salita ng Diyos. Piliin ang salita ng Diyos. And now, pangatlong bagay, kung paano magkaroon tayo ng pananampalataya na talagang nandun mararanasan natin ang kagalingan, kabuuhan sa ating buhay. Pangatlong bagay is do God's Word. Una, hear God's Word. Pangalawa, keep God's Word. Pangatlo, do God's Word. Gawin ang salita ng Diyos. Doon pa rin tayo sa Mark balik tayo doon sa babaeng dinudugo. Kung makikita natin, sinabi po ng salita ng Diyos, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his clothes. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Makikita natin yung pasunod-sunod. Una, napakinggan niya. Pangalawa, naisip niya. Tama? Pumunta sa isip. Pangatlo, anong ginawa? Sinunod niya. Ginawa niya. Tama? Hindi lang na, nung napakinggan niya, ang salita tungkol sa Panginoong Hesus, inisip niya, hindi lang siya nagstay doon. Tama po ba? Anong ginawa niya? Kundi, alam niyo po, ang ginawa niya, pumunta siya sa Panginoong Hesus. Nandun yung pagkilos. Amen? She came up behind him. Pumunta siya sa Panginoong Hesus in the crowd. Alam niyo po, noon sa panahon na to ay nagsisiksikan, At siya ay talagang pinagpilit pumunta sa Panginoong Hesus. And she touched his clothes. Hinawakan niya ang laylayan ng ating Panginoong Hesus. Napakinggan, nasa isip, nilagay sa isip, at isinabuhay. Ginawa niya. Alam niyo po ang problema noon sa kanya. I mean, kung titingnan niyo po kung ano yung mga struggle na hinarap ng babae. Alam niyo po sa Jewish tradition, kapag ang babae ay dinudugo, siya ay tinuturing na marumi. And kapag siya ay dinudugo, anumang bagay na hawakan niya ay marumi. Try to imagine kapag kayo ay nasa sitwasyon ng babaeng iyon.
nasa Jewish tradition kayo, and ikaw ay marumi sa paningin ng tao. At kapag ikaw pa ay nanghawak ng iba, anong nangyari? May kukonsider sila ng marumi. And tingnan nyo, ang ano po nun ha? Ay, okay, sa Deuteronomy, hindi po sa, ito po yung culture nila, no? Hindi po siya Mark 5, nasa sa Deuteronomy po siya, no? Okay, so Deuteronomy, sinabi po dito, when a woman has her regular flow of the blood, the impurity of her monthly period will last 7 days. And anyone who touches her will be unclean until evening. And verse 20, anything she lies on during her period will be unclean. And anything she sits on will be unclean. 21, no? Anyone who touches her bed, nawakan lang yung bed ha, will be unclean. They must wash their clothes and bath with water, and they will be unclean till evening. Anyone who touches anything she sits on will be unclean. O makikita natin kung gaano kahirap kapag may panahon noon. Whether it is bed or anything she was sitting on, when anyone touches it, they will be unclean till evening. No? Makita niyo yung paghihirap ng babae. No? Pwede itong maging hindrance sa pagpunta niya sa Panginoong Hesus. No? Aside from the crowd na challenge sa pagpunta sa Panginoong Hesus, yung Jewish tradition pa ay isa sa mga problema sa pagpunta niya sa Panginoong Hesus. But you know, anong ginawa ng babae? No matter what hindrance, no matter what challenges, no? Anong ginawa niya? He do. Kung ano yung bagay na napakinggan niya sa ating Diyos. Sumunod siya sa pananampalataya. No? Pumunta siya at hinawakan niya ang Panginoong Hesus. Ito yung papakita yung pananampalataya niya. No? And you know, kung makikita natin, napakalaga po ang paggawa, no? Kung anumang bagay na sinasabi ng salita ng Diyos. No, makikita natin kasi ito po ang nagbibigay, no, ng kagalingan sa ating buhay. Alam niyo po, kahit na anong bagay na mapakinggan natin sa salita ng Diyos, kung hindi natin isa sa pamuhay, walang silbi po. Walang mangyayari pag sinasabi ng Lord na panghawakan mo na ikay papagalingin niya. Ngunit kung hindi, napakinggan mo lang, kung hindi mo sasabuhay, nasasabihin sarili mo na ang Diyos ay magpapagaling, walang mangyayari po sa ating buhay. Kung makikita natin, no po, si Jesus Christ nagturo kung gaano kahalaga, kung paano isa sa pabuhay ang salita ng Diyos. Kung gaano kaimportante, no po? Makikita natin sa Matthew 7:24-27, the wise and the foolish builder. Sabi po dyan, sa Matthew 7:24, therefore, everyone who hears this word of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Pero kung ang mga taong mga taong nakikinig sa salita ng Diyos, pero hindi sinasapamuhay, ay para siyang nagtayo ng bahay saan? Sa buhangin. Dito makikita natin, no po, kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, no? Nandun yung kabuuhan mo.
Hindi ka basta-basta matitinag. Pero kung ikaw napapakinggan mo ang salita ng Diyos, pero hindi mo sinasabuhay, ano mangyayari sa iyo? Distraction. Brokenness. No? Kaya, the Word of God, sinasabi patuloy na isa pang buhay kung ano ang bagay na napapakinggan natin sa salita ng Diyos. Lagi natin ito naririnig sa James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Pakisabi naman sa katabi nyo, do what it says. Do what it says. Kung titingnan natin, sabi po, God's word was not given merely to inform us, but to transform us through obedient action. No? Hindi lang po binigay ang salita ng Diyos for our information, but God wants us to be transformed through His word. No? So, patuloy ng salita ng Diyos ay isa pang buhay. Kung makikita natin in summary, ito po ang nangyari sa babae. Kung papaano siya napatuloy nagkaroon ng pananampalataya na patuloy na nagpapagaling. Pananampalataya na muli siyang naranasan yung kabuuan sa buhay. Pananampalataya na nagkaroon ng restoration sa kanyang buhay. Ito po yung pananampalataya. Nagkaroon siya nito ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Patuloy na keep God's word and do God's word. Through this, naranasan ng babae ang restoration. Naranasan ng babae na dinudugo ang kagalingan sa kanyang nararamdaman. And this is simple lang po, Palagi natin napapakinggan. Pero the Word of God is really encouraging us. Simple. Pero kung isa sa pagbuhay talaga po natin ito sa buhay natin, mararanasan natin ang kabuuan sa ating buhay. Mararanasan natin ang kagalingan sa ating buhay. Mararanasan natin ang restoration sa ating buhay. And that's the Word of God po sa hapon ito. Tayo po ay manalangin. Father God, once again, thank you for this time na pinagkaloob niyo sa amin, O God. And Lord, salamat Panginoon sa patuloy na salita na ibinahagi niyo sa amin, Panginoon. And Lord, bagamat ito'y napakasimple, Panginoon, itong salita mo, Panginoon, ay palagi namin napapakinggan, Panginoon. But Lord, patuloy na nire-remind mo kami, Panginoon, sa iyong mga salita na kung kami ay patuloy napapakinggan ang iyong mga salita, ikikip sa aming mga buhay, itatago sa aming mga buhay, ag-iingatan sa aming mga buhay, at isa sa pabuhay ito, Panginoon. Lord, kami rin, Lord, ay magkakaroon ng kagalingan sa aming buhay, O God. Lord, heal us, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na anumang struggle, Panginoon, anumang bagay na sakit sa aming mga buhay ngayon, Panginoon, emotionally, physically, Panginoon, financially, Panginoon, o anumang bagay, Panginoon, na sakit ngayon, Panginoon, Lord, heal us, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, na sa aming buhay ay ikaw ang madakila at maitaas, Panginoon. Lord, thank you for your word, O God. Sa iyo po namin tinataas sa papuri pasalamat sa pangalan ni Jesus we pray. Amen.
Okay, shall we all stand? We're going to start our communion. The Lord Jesus Christ began the sacrament of the Lord's Supper. He told his disciples to eat the bread and drink the juice of grapes. The bread represents the body of our Lord. His life was given for us in his death on the cross. The juice represents the blood of our Lord. His blood was shed for us on the cross. The sacrament is only the Christians. The Lord's Supper is for people who have repented of and turned from their sins. The Lord's Supper is for people who believe in Jesus Christ for salvation. So we invite all true believers to share in this sacrament. When we do this, we show our faith and then share in the life of Jesus Christ. During the Lord's Supper, Jesus Christ is with us in a special way. We remember that Jesus suffered for us. We remember that he died for all our sins. We remember that he is coming again. We remember that we are all the part of the God's family. This gives us much comfort and joy. Shall we all pray? お祈りしましょう。Our Father in heaven, you gave your Son, Jesus Christ, to die on the cross. He died to save us from our sin. Hear us now, we pray. We eat the bread and drink the juice in memory of Jesus Christ. We remember that he suffered and died for us. Give to us the life and the power of Jesus that his death provides for us. May we share in the fellowship of our Lord and in our Christian family. In the name of Jesus, we pray. Amen. Okay, so please, the ushers, Pastor Emerson, and then Pastor Rached, and then Sister I, will share for our bread and then juice. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank
Shall we pray? Our Father, we come to you now as we share this holy sacrament. We know we are not worthy of your great love, so we come to you in faith. We believe that you save us and make us worthy by your mercy and grace. We pray in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. The body of our Lord Jesus Christ was given for you. May He keep you faithful without blame and lead you to eternal life. Eat this bread and remember that Jesus Christ died for us. Eat. The blood of our Lord Jesus Christ was shed for you. May He keep you faithful without blame and lead you to eternal life. Drink this juice and remember that Jesus' blood was shed for us, and we thank God for our salvation. So Pastor Emerson will lead us pray for thanksgiving of our communion. Okay, let's pray po. Father God, once again, salamat Panginoon sa patuloy na oras na ito na pinagkaloob niyo sa amin upang patuloy na alalahanin, O Diyos, ang bagay na ginawa mo sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pinadala mo po ang iyong anak na si Jesus upang kami ay patuloy na patawarin at linisin sa aming mga kasalanan, O God. Lord, salamat Panginoon sa buhay na ito na naging handog sa iyo upang kami ay patuloy mabigyan ng bagong buhay at patuloy na makasama mo kami sa iyong paraiso, God. Lord, salamat po at patuloy na ito'y inaalala namin at patuloy na Lord na sa bagay na ito patuloy na itinatas namin Panginoon ang pasasalamat at papuri sa iyo Panginoon. Lord, sa iyo po namin tinataas ang papuri pasasalamat sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Amen. God bless you. You may be seated.